Sa makausap pa, may buntagan natong tanan, palapakan nato ng Ginoo. Yan ang upod sa aton mga bisita, sila si Pastor Dondon, si Pastor Jared, kag si Lisil. Base may mga words sa tagabantayan, hindi ninyo masabtan. Pamangkot lang kamo kay kombinasyon mangguni sa pinataka ang istorya ang tagabantayan. May lat, may sara, o ng kakyok. So, praise God, aton pakpakan ng Ginoo. Aton pasalamatan ng Diyos, bisan pa man gahapon, ang dagyaw sa mga kaigsuunan naton, bisan gikapoy na sila, pero ilag yun gipaningkamutan nga mapluringan anam-anam ang aton reception place. Palapakan nato ng Ginoo. And yes, of course, salamat po sa Dios bisan pa man ang aton mga pag-ampo sa mga bisita naton, nakaabot sila safe and sound. Salamat sa buhay ng Dios. And this time, di ta maglangay, magatindog ta, kagdayon magaampo ta diya sa Ginoo, sa padayon ta sa aton pagtuon about sa Luke sa chapter 12 in verse 35 going sa verse 40 as we continue this passage about sa aton gitun-an as dedicated servant of Christ. Let us pray. O Dios nga gamhanan, sa makausapa, nagapaubos kami sa among kaugalingon, kag nagakilala o Dios nga ang amon pagbarug, imo kini grasya kag kaluoy. Lord, nagapalapit kami sa imo and we ask the anointing of knowledge, wisdom, and understanding. And let the blood of Jesus cover us. Bisan pa man Ginoo sa sini nga kabuntagon, Ginoo nagapasalamat kami sa padayon nimo nga pagsagod sa amon. Sa padayon nimo nga paghatag o Lord extension sa amon kabuhi. Tungod kay precious ang kabuhi namon. Kag sa sining adlaw, amon o Dios gipangabay, ang imo pinaka-the best nga magtutudlo, ang imo balang Espiritu Santo nga ihatag sa tunga namon. Salamat sa ngalan ni Kristo Jesus, kitang tanan magaingon. Amen. Kagamen. Magalingkod ta tanan, and let us continue sa aton gitun-an as dedicated servant of Christ. Ang Luke chapter 12, in verse 35, pakadto sa verse 40, mauning state sa sini nga passage. Pag-andam kamo, sa bisan unsay mudangat kaninyo. Baksig hugot ang inyong mga bisti ug dagkuti ang inyong mga suga. Sama sa mga sulugoon nga nagulat sa pagbalik sa ilang agalon, gikan sa kumbira sa kasal, sa diyang moabot og manuktok ang agalon, ablihan dayon sa mga sulugoon ang pultahan. Mulahan katong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nagandam, sultihan ko kamo nga magbako siya, palingkuron niya sila sa kananan ug silbihan. Og bulahan sila kung makaplagan niya nga andam bisan kun moabot siya sa tungang gabii o kaadlaw na. Ug timan ikini, kung nahitabo pa ang tagbalay, kung nahibalo pa ang tagbalay, kano sa moabot ang kawatan, dili gayud siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa, kamo usab, kinahanglan nga mangandam, kay ang anak sa tao moabot sa oras nga wala ninyo paabuta. Diri naton gitun-an nga ining nga passage, ang usa ka gitawag sulugoon sa pagbalik sa iyang agalon, nakaplagan siya that still he is what in his right and his own position. Naabtan siya nga ara sa iya pwesto. Meaning, kasaligan siya kagdayon ang iya dedikasyon subong sulugoon makita sa iya. Kag amon ni ang aton topic which is talking about a dedicated servant of Christ. Yes, of course, baliko naton. Hindi problema ang aton pagsimba. Hindi problema ang aton family prayer group.
Hindi problema ang prayer meeting, hindi problema bisan pa man ang fasting and prayer kag ang aton activities. Ang problema diri ang dedikasyon naton. Amo ni ang problema naton. Yes, of course, ang church may activities yun. Ang church, yes, of course, may mga ministry nga gi-assign ang Dios sa aton. Amo nang abaliko naton kung usherit ka man or Sunday school teachers ka man or something, ara ka sa parking ministry or i-garbage ministry, initanan ang problema sini ang dedikasyon naton. Amo ning gitun-an naton as dedicated servant of Christ. Abi nyo lang, kung lantawon naton ang Matthew chapter 25 as a sort of introduction sa sumpay nga gitun-an naton sa tunguna nga Sunday. Ining Matthew chapter 25 in start sa verse 14, it is talking about the parables of the talent. Pero diri naton makita ang usa ka sulugoon ang iya dedikasyon sa iya nga gitawag nga ministry kag sa trabaho nga gipiyal sa iya sa iyang agalon. Ang chapter 25 sa verse 14 to 18 sa Message translation ingon pa diri niya, it's also like a man going off on an extended trip. He called his servants together and delegate responsibilities. Verse 15, to one he gave $5,000, to another 2,000, to a third 1,000, depending on their abilities, then he left. Verse 16, right off, the first servant went to work and doubled his master's investments. The second did the same. But the man with a single thousands dug a hole and carefully buried his master's money. These parables of Jesus Christ, it's so very familiar sa aton. Kaya nga, damo na nga mga wali ang ato nagama sa sini nga passage. But you know, this is the best examples of talking about a dedicated servant. Ang iya dedikasyon sa trabaho or something sa gipiyal sa iya sang Dios. Tungod ini nga parables, yes, of course, naghisgot siya sa iyang mga gitawag sulugoon, but actually, it refers sa mga Kristohanon. Amen. Singga na imo katapad, kita ang gihisgutan sini. Diri naton makita ang praises sa verse 14, kung nakabantay ka mo, ang praises nga gingamit dito sa Message translations, we are called and entrusted to His wealth. Amen. This wealth, it is not a literal wealth nga gistate sa Bible, but this wealth, it is talking about opportunity. Amen. Kaya mo lang, tandaan naton ang oportunidad nga gihatag sa aton sa Dios, sobra pa ni sa bulawan. Sobra pa ni siya sa kwarta. Yes, of course, this kind of wealth, daghan ang mga interpretations nga masulod na tundri. Let's say, for example lang, ang ministry ni mo, that is what your wealth. Amen. Ang imo nga gitawag pagkanta sa pulpito, that is what your wealth. So meaning, ang Biblia naghambal, we are called and entrusted His wealth. Tungod, waay tasang aton. Amen. Abi mo lang, ang pinakadako naton nga pasalamatan, kay nga, gipyalan ka sa Diyos. Ang pinakadako naton nga pasalamatan sa Ginoo, tungod, isa ka nga gitawag sa Diyos, kag iya ka gipyalan sini. But actually, hindi ka ang tag-iya. Amen. Ang tagsa ka pagbarog na ton, ang tagsa ka ministry nga ari sa aton, hindi kita ang tag-iya, ang Diyos amo ang tag-iya sini. Amo na nga ang praises dito sa verse 14, we are called and entrusted His wealth. So meaning, ang Diyos salig sa imo. Amen. Singgan na imo tupad, ang Diyos salig sa imo.
nga ang tagsa kabutang nga gipiyal sa aton sa Dios, ang Dios naglaom siya, nag-ekspektar siya nga mahimo naton. Parehas ni sa gihambal dito sa krus, sa dira nga si Kristo Jesus nagsulti sa ikatatlo nga pulo nga nag-ingon siya, lalaki, ari ang imo iluy. Meaning, it is what talking about nga Kristo Jesus iya gipiyal si Mary dito sa kang John as talking about our ministry. Meaning, kung ano man ang gipiyal sa aton sa Dios, palanggaon nato ni. Amen. Gagmay man na nga butang, palanggaon nato ni. Amen ba? Palakpakan nato ang Ginoo. Kada yun, according pa sa sini nga passage, kung lang taon naton, sa gitun-an naton, sorts of introductions. The first and the second servant, the scripture says, according pa sa verse 15, sa pagdawat nila, then he went to work. Amen? Sa gidawat na nila, ano ang response nila? He went to work. Meaning, wala sila nagpataway. Nagpasabot, as being a servant of Christ, may trabaho nga gihatag ang Diyos ato. Amen. Ang kabuhi sa Kristohanon, you cannot enter the kingdom of heaven sitting with a rocking chair. Meaning, may responsibilidad nga gipiyal ang Diyos ato. Just imagine dito sa garden sa Eden, kung lang taon naton ang Biblia. Sa gihimo na sang Dios ang tanan nga mga kahayupan, ang isda, ang mga mananap nga nagkamang, ang mga mananap, yes, upod ang mga langgam nga naglupat. Ang Biblia naghambal, initanan, gindala niya dito sa kang Edom. Ang Biblia naghambal, sa pagbuhat niya sa kang Edom, si Edom, waay niya gibutang dito sa garden sa Eden para lang nga magkaon, para lang mag-enjoy sa blessing sa garden sa Eden, kundili ang purpose sa Dios nga gibutang niya si Edom dito sa garden sa Eden, agud nga ang tao mangin partner niya nga magdumala sa creations niya. Meaning, gibutang dito sa Dios ang tanan nga mga mananap, kag giingnan niya si Adan, butangingalan ang tanan nga mananap. Meaning, si Edom nga gibutang dito, may trabaho nga gipiyal ang Diyos sa iya. Nakuha na ton? Amuning kabuhi sa Kristohanon. You cannot enter the kingdom of heaven sitting with a rocking chair. Meaning, may responsibilidad nga ginpiyal ang Diyos aton. Mabito na nga sa nagbautismo si Art, ang salampati nga nagtugdon sang Kristo Jesus, kang Kristo Jesus, it is a symbol of work. It is the symbol of responsibility. Nga sa dira nga nadawat nimo si Kristo Jesus, nga mo personal kag bugtong manuluwas, meaning may gisangon ang Diyos sa imong abaga. Nga kinahanglan imo ni trabahoon. Amo nang hambal diri sa pagdawat nila, he went to work. Meaning, sa pagdawat nila, way sila nagtinapulan. Kuha ninyo? Singa na imo tupad, ayaw pagtinapulan. Way sila nagtinamaran. Amen. Ilagi double time ang ila kabuhi. He worked for the glory of God. Ano ang ilagi increase? Ano ang ilagi patigayon? Ang gipiyal sa ila silang agalon. Amen. Meaning, gihimo nila kutob sa ila mahimo. Kag kon imo lang taon kini nga passage, why nga ang Dios nga naghatag hindi equal, ang isa 5, ang isa 2, ang isa usa lang. It is because God give us proportion sa aton ability. Hindi siya maghatag sa mga butang nga hindi na nimo masarangan. Kahibalo ang Dios mo. Amo na nga bisan ministry, kahibalo ang Dios proporsyone sa ability nga ginbutang man sa aton sa Dios. Amen. Kagdayon, lantaw na ton ang ikadua. But the one who received one, dig a hole and carefully buried his master's money that entrusted to him. Ining isa, walay may gihimo. Kuha ninyo. Meaning, hindi siya gusto maghago. Hindi siya gusto magsakripisyo.
Kay nga man, ang problema karon sa sulod sa simbahan, hindi gusto magsakripisyo ang kasagaran karon sa Kristohanon. Lain kon tawhay ka lang, lain kon ang imo kabuhi tigsimba ka lang, lain kon ang kabuhi nimo tigpamati lang, hindi ka na gusto magsakripisyo. Amen. Parehas kang Kristo Jesus sa nagambal sa siya mga apostoles, siling pa sa naglambot na ang sobra 5,000, isa sa mga suggestion nga nagambal kang Kristo Jesus, si Apostol Pedro nagambal, Ginoo papauli ani nga mga tao. Nga, tungod hindi gusto magpasan si Pedro sa responsibilidad. Sometimes, amuning kabuhi sa Kristohanon, gusto niya nga easy going ang iya pag-alagad. Simba, then mamati, pagkahuman wala na. Simba, may man ara, may man dili. But no, this considered as talking about, siling pa sa Bible, iya gikalutan, kaginlubong niya ang gipiyal sa iya. You know, brothers and sisters, the greatest cemetery that ever exists is not a public cemetery. Amen. The greatest cemetery that ever exists is not a public cemetery that we have seen, but the spiritual cemetery of Christianity. Singa na imutupad, kung waay ka ministry ka, kundi ka magpagamit, may sementeryo ka sa imo kabuhi. Amen. Amo nang pinakasubok. Amo na nga may mga Kristohanon, buhi pa siya, pero ang naong niya daw pantyo na. Paano niyo? No. Hindi na ton paghimuon ang oportunidad nga gihatag sa ton sa Dios. Abi mo lang gipiyalan ka, meaning kasarang ka. Kay balo ang Ginoo magpiyal siya, makasarang ka sini. Amen. Hindi na ton pag-ilubong. Kaya nga man, sa pagkatino, this is talking about unseen cemetery. Hindi ni makita nga menteryo. Kuha ninyo. Oh, let's say, for example lang, kita may prayer group ta. Amen. Amo na nga, let us be involved sa family prayer group. Amo bito ng sulti na kon, ini oportunidad ni, ang activities magud, oportunidad ni nga gihatag sa aton sa Ginoo. Kay may panahon yun nga, hindi na ta ka-join sa activities. Mga oportunidad ni sa kabuhi na ton, family prayer group na ton, prayer meeting na ton, or something Bible study, oportunidad na nga maka-join ka pa. Hindi pagtuguti ang imong kaugalingon. Inablang hambal na konpirmi nga ginabalik-balik. Namatay ka na lang, way kagid kaagi tindog sa pulpito. Namatay ka na lang, way ka kaagi pangamuyo bisan sa pagkaon. No. Singa na imutupad. May ability nga gihatag ang Diyos sa imo. Amen. Pakpakan na to ng buhay ng Diyos. So, amo ni ang mindset sa sini nga tao. Iya gilubong, kay ang nami, sinitani, if you read the whole context sa sini nga passage sa Matthew chapter 25, sa pagbalik sa sining agalon, siling sa agalon, kung imo tani, gibutang sa bangko ang akong kwarta. So, what mean sa agalon? Sabi mo lang ang Christianity, may central bank siya of in spiritual. Di ang central bank niya, ang church. Amen? So, amo nang ang Biblia nagambal, nagkalot siya, at the same time, gilubong niya. Kada yun, according pa sa aton nga gitawag note sa Matthew chapter 25, kulang taon na ton, ingon pa dito sa chapter 25, verse 21. Miingon ang iyang agalon, maayo, buutan, og matinumanon nga sulugon. Atong una kag ang ikadua amo ni ang dadawat nila. They are what dedicated servant of Christ. Balikon na kon, hindi question ang ability. Ang Dios naghatag sa aton. Ang problema lang ang dedikasyon naton. Amo ganin nga balikon na kon, let's say sila si Julius, sila si Clint, sila si Blas, may mga ability nga gihatag ang Dios sa pagdrum, sinunong sa pagkanta. Ang problema hindi ang ability nga ara sila, ang problema ang dedikasyon. Kaya amo ni ang sisimbahan. Ang dedikasyon na mo ang importante sa tanan. Ang Dios nakita naton diri nga sa pagbalik sa agalon na prove yun nga
lawom ang ila dedikasyon. Nga, na-multiply ang gihatag sa ila sa Dios. Because brothers and sisters, ang tag sa kabutang nga gipiyal sa aton sa Dios, God expect multiplication. Amen. God expect multiplications because He is the God of multiplications. Mangin fruitful ka sa imong kabuhi, mangin effective ka sa imong kabuhi. Amen. Isa na ko, I really bless sa testimony ni Sister Carmelita. Mabito na nga ang prayer na kon, gabay pa nga ma-maintain niya. Inablang hambal na kon, diin ka man ibutang nga dapit ang effectiveness makita sa imong kabuhi. Naman, ang tao kung nakita ang imo effectiveness, ining ilang tao sa imo, amo na ang magkumbinsi sa imo nga buhi nga Diyos ang imo gialagaran. Amen. Amo ning state sa Bible, nalipay ang ilang agalon. Kuha ninyo? Singa na imo tupad. Malipay ang Diyos sa imo kung maghimo ka sini. Oh. Alam to bla, ang expression sa statement, sa grammatical nga structures kung lang taon na ton, maayo, buutan ka og matinumanon nga sulugon. Diba? So meaning, gi-express niya ang iya kalipay tungod sa gihimo sa sining gitawag sulugon. Nalipay siya. How much more? Mabito na nga kita, iniglantaw na ton sa mga kabataan diri, inang mag-MC sa tong Friday. Abi mo lang, nag-MC ang anak ni Clint. Abi mo lang kung maglantaw ta, malipay maganita nga ginikanan. Kuha ninyo. Makasiling ka, mga anak pagayod ko kay gigamit sa simbahan. Diba? Nga na. O lala tawagin na si mo makita. Bisan pa man si Geraldine. I really bless. Nga, halin sa ilang nga edad, ilan na nakita nga magamit sila sa Diyos. Amen. Amo na nga si Kanor, ang iya sini anak padalion niya pagdako kay nanda yun. Inga na. Daw pakunuhay pa to siya nga hindi siya kasaho maglantaw dito sa mga babae nga mag-ilis. Pero ginamian ba ya siya? So, meaning, malipay maganita nga ginikanan. Hindi ganit na ton ma-express ang kalipay. How much more ang Diyos? Lakpakan na to ng Ginoo. Kada yon, ingon pa diri sa sining nga passage. Dito sa gitawag verse 21, dito sa gitawag sa Revised Catholic Pastoral Versions. Some believers feel from the faithfulness diba? Which is ang dedication nila. Because they don't value what in their hand is small things and was not really important to Him. Amo na ang failure naton. Amen. Katagan ganita, pialan ganita. Ining iya isa na lang ni. Meaning gamay ni nga butang. Sabi mo lang kung kaisa, ibutang gid sa imo hunahuna, ang gamay kag dagko isa lang na sa Dios. Amo ning problema naton. Let's say for example lang, ang gihatag sa aton sa Dios, ang gi-entrust sa aton sa Dios is nag-start sa gamay. Amen. Nagsugod sa gamay. Ang gilantaw kag ang issue diya, hindi kay ang gamay kag ang dako. Ang issue diya, ang imo dedikasyon. Amo nang issue dira. Bisan sa mga Sunday school teachers, ang issue diya, ang dedikasyon nimo. Amen. Amo na nga, praise God, kung gigamit ka as being Sunday school teachers, meaning, hindi kay gamay na nga butang, ang issue diya, ang dedikasyon nimo. Amen. Bisan sa garbage ministry na ton, gamay lang na siya nga butang. Ang issue diya, hindi kay ang pagpamulot nimo sa basura, ang issue diya, ang imo dedikasyon. Magamay man na kag madako, dedikasyon ang issue sina. Amon ang problema na ton, waay ta nakapasar sa faithfulness test. Nga, ang Diyos gali, gituyo na niya, kay nga ang una gali sina niya nga lantahon, testingan ka niya. Amo gani na nga kita, let's say sa pamilya, sa mag-asawa. Labi na kung bago ka mo nagminyo,
Yes, natural. Tandaan na to. Sometimes, ang salary sa imong husband, dira lang. Ang Diyos, ang gilantaw niya, hindi kay ang kagamay, ang gilantaw niya, ang imo nga gitawag pag-uyat sa blessing. Nga bisan gamay, nakita sa Diyos nga nanging kontento ka. Kuha ninyo? Amo nang issue diha. Kung bala sa gamay nga panalangin, nanging kontento ka, kag malipayon ka na. Amo na ang testing sa aton sa Diyos. Kung hindi ka gani kapasarda, hindi maghatag ang Diyos sa imo dalagko nga blessing. Kaya nga, way ka man nakapasar sa gagmay. Nakuha ninyo? Hindi ka gani kapasar sa gagmay, hindi ka nakapasar sa dagko. Sino man diri sa inyo ang nag-eskwela nga pagka-graduate niya, manager siya dayon? Wala. Amo ng problema sa Christianity, amo po na sa kingdom sa simbahan, why naton gihatagan balyo ang gagmay nga mga butang. Kinahanglan talupang do nato ni kay nga dira ang starting point sa blessing sa Dios. Palakpakan nato ng Ginoo. Kag dayon siling padiri niya kung lang taon naton. Sometimes we're given a little in order to see what we'll do with a lot. Balikon na kon, hindi ka gani kay balo mag-manage sa gamay, hindi ka pud kay balo mag-manage sa dako. Ang starting point, dira ka gyud magsugod sa gamay. And this is what the Word of God says. Palapakan na to na yun. So, ang Luke sa chapter 12, kung lang taon na ton, ining gitawag whole context diri sa Luke sa chapter 12 as a parts introductions na ton. Sabi mo lang, kung lang taon na ton diri, these people were focusing only for themselves and only for the present without preparations for the end. Ang whole context, it is because if we read the Bible, kinanglan, lantawon na ton ang whole context sa sini nga passage, kadayon ang whole context, masabtan na ton nga ang mga tao nga nag-alirong diri kang Kristo Jesus, according sa aton gitun-an, it is thousands of crowd ang nagsunod kinsa kang Kristo Jesus. Kag ining mga libo nga nagsunod kang Kristo Jesus. Nabasa ni Jesus ang ilang kasing-kasing kagdayon. Nasabtan ni Kristo Jesus nga ang ila mismo focus sa ilang kaugalingon ang subong lang. Kag waay nila gipreparahan ang ilang kaugalingon sa katapusan. Amo gani na nga kita, pirmi naton gi-emphasize sa inyo sa aton vision, sa aton congregational fasting, amo ni pirmi gina-emphasize naton ang aton trabaho sa simbahan hindi ni kay ang gilantaw naton ang subong, kundi ang gilantaw naton ang umaabot sa ulahi. Nga kon sila na ang magbulos, hindi na sila magproblema. Ang lantawon yun naton ang umaabot. Amo na nga ining aton nga gitawag binyo. Yes, of course, may mga bisyo na ta nga someday may ari dire nga gitawag Home for the Aged. Si Bradjan nagambal nga maghimo di og Bible school. Yes, of course, initanan mga bisyo ni, but you know, initanan pagpangandam ni para sa katapusan. Kag amo ni ang aton kabuhi as being Christians. Lantaw lang anong state dito sa verse 15 kini nga mga tao. Siling pa dito sa verse 15, og mipadayon siya sa pagsulti kanilang tanan, pagbantay kamo og likay ninyo ang bisan unsang kahakog kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diya sa mga butang nga iyang gihuptan bisan unsa pa siya kadato. Meaning ang gipinsar sa mga tao ang karon lang, ang gipinsar sa tao ang iya lang panginahanglan. Amo tong gistit sa verse 29 pakadto sa verse 30 dito sa New Living Translation siling pa dito. And don't worry about food, what you eat and drink. Don't worry whether God will provide it for you. Ang sugpon, these things dominate the thoughts of most people. Singga na imo tupad. Ano pirmi ang ara sa imo hunahuna? Ang mga tao nga way sa Dios, gidominate sila sa present lang. Amen. Gidominate sila sa mga material nga mga butang.
But the Bible says, your Father knows already about your needs. Amo nang ang whole context, this kind of people, waay nila gipreparahan ang katapusan sa ila kabuhi. Bisan sa mga Kristohanon. Lantawa lang. Sabi mo lang, daghan ang makasusubo nga hitabo. Sabi mo lang, baliko na kon sa nagbisita kami sa Kangdundon. Naglantaw ko sa iyang anak dito sa Lungon. Nakalingo-lingo. Sa edad nga 24, ang napatyan, ML lang. 30. May tani ko namatay nga nag-alagad sa Dios. Namatay nga nag-ML. 30. Meaning, ang tao, ang kalipay lang ang iyang gipangita. Huwag niya gipreparahan ng katapusan. Sa gi-interview na namon si Dundon, unsa magyud ang routine sa imong anak, siya mismo nag-istorya sa amon, halin sa trabaho, gabi na maabot, pag-abot halin sa trabaho, magkuha dayon cellphone, mag-email na, akon gipangutana, ano man ang pinakaubos niya nga tulog, hindi magminos mga alas 12, alauna, alas 2. Grabe. Kaya kamo diya ngayang people, basi magsige po ka mag-email nga amo ni ang oras na. Amo to katapusan ni pitik ang iya dugan diretso kamatay. Huway pa huway. Kag amo ni ang tao, huway niya gipreparahan unsay mahitabo saya. Kita nga nag-alagad ta sa Dios kay nga gipreparahan naton ang pag-atubang sa Dios nga aton gialagad. Amo na nga, within this passage, kung lang taon na ton, what is the contrast between the unbelievers and the believers? Ang unbelievers, ang iya focus, ang concern niya, ang present lang. Why na siya gadumdum kung anong matabo siya sa ulay mo, bito ng sulti na kon. Like sa mga young people, abi mo lang, kung di ta magsigi, hindi gani naton gamiton ang aton hunahuna, ang gamiton lang naton ang aton balatyagon, ang aton emosyon. Imo makita dayon may mga babae ka nga mailaan, imo dayon kunon way ka ginagpinsar anong matabo, ang magsaper ang imo gyapon ginikanan. Lantawag yun ang matabo. Lantawa yun. Lantawa bala ang nagminyo nga star, shadow katahom silang kaminyoon. Magpakasal way na ang ginikanan, gipagasto, gipatambong na lang ang ginikanan. Nga gipamalandungan ang matabo sa ulahi. Ang kabuhi sa Kristohanon, hindi siya mag-focus sa karon, hindi siya mag-focus nga maglipay-lipay lang siya, kundi maminsar na siya sa iya nga gitawag kaugmaon. Hindi gininyo pagamita ang inyo pirmi balatyagon, gamita yun ninyo ang inyo hunahuna. Upod sa bulig kag tabang sa Ginoo. Amen. Kamu ngayang people, kita tanan si ganon taton tupad, gamita ang imo una-una. Gamita. Don't focus right now. Amuning unbelievers, kay, abi mo lang ang unbelievers, ang focus nila, diri lang yun nga mga butang. Kaya dayon, ikadua, ang believers. Ang believers, labi na ang spiritual-minded. Kay damo pod believers nga hindi spiritual-minded. Ang spiritual-minded nga mga believers, he preferred his life for the final days of the end, especially for the coming of the Lord. Amuning rason. Sabi mo lang, ang number one nga factor yun sa kabuhi na kon nga nag-eskwela kog pastoral tungod kay ako mismo gipa-experience ko sa Dios. Kapila na nako ni sa inyo gi-testimony nga sa didto ko sa Cebu sa nag-eskwela ko. Tungod grabe kakapoy sa akon lawas sa nagigda ko sa kama. Gipugos yun akon pagbangon kay hapon na. Pagbangon akon, paglingi ko ang akon lawas, nakita ko nga nagigda sa katre. Kag nalisan ko. Nga nakasiling ko, patay na ko sini. Ang akon sitwasyon sa una, kalisan, kahadlok. Nga waay siguro ang akong kabuhi.
nagbalik ko higda kag dayon nagpakiluoy ko sa Dios, nakabangon ko. Kag amon ang rason nga nag-alagad ko sa Dios kay nga ang number one nga factor ang pagpreparar sa aton kamatayon. Lantawab lang ni mga taong hindi preparado. Lantawab lang ni mga tao nga pirmi lang nagapanami. Lantawa lang itong namatay. Napatay man to sa nami. Oh, kay inchindi na kamo, sino akong gisgutan? Diba? Yan na. Amo na nga diri sa bantayan, 3 na katao ang napatay sa nami. Oh, yan na. Hindi tanan nami, maayo. May nami nga makapatay. Grabe. Amo na nga mo makita, way siya nagdumdum sa iya nga kaugmaon. Way siya nagdumdum sa iya katapusan. Kaya kung adto nga tao, nagpinsar pa sa iya kabuhi, hindi to magsubong sa to. Ito magsubong. Ano? Palapakan na to ng Ginoo. Sila yung Padre, He prepared His life for the final days of the end, especially for the coming of the Lord. Kagdayon, ang Biblia nagambal sa notes naton. The spiritual-minded believers is not attracted by the things of this world, but he makes his decisions on the basis of spiritual and invest his time for the eternal issues. Anong hambal sa Ephesians 5:16 sa message? Make the most of every chance you get. These are the spirit times. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo nang ang Biblia, kung lang taon na ito ang pulong sa Diyos. What is the dual interpretations concerning for the coming of the Lord? Kaya nga man, diri naton makita as being a servant of Christ, ang preparasyon yun sa imo kabuhi. Sino diri ang mga masiling naton servant ni Kristo Jesus? Ibayo ang iya kamot. Sino diri ang sulugo ni Jesus? Kita. Ang context diri, you must be prepared. Amen. You must be prepared. So meaning, hindi pag-usiki ang oportunidad. I-preparar ang imo kabuhi. Mo bitaw na nga sulti na kon, ang pinakadabis nga preparasyon sa kabuhi, inang makaplagan ka nga ara sa pag-alagad. Pinakakuyaw sa usa ka Kristohanon nga naabtan sa Dios nga ara sa kaluya. In terms of the coming of the Lord has a dual interpretations. The first thing, it is what in general. Ano ni ang in general? It symbolizes the rapture. Kaya nga man, may mga terms sa Bible nga nagambal, inigbalik sa Dios. It is talking about sa 1 Thessalonian, it is what in general. Nga nagbalik siya, agud pagkuha sa tanan niya nga mga pinili sa tanan. But the second thing, as masiling naton interpretation sa pagbalik ni Kristo Jesus, it is talking about in individual. Amo na nga ang aton nga gitawag passage na gambal dito sa Luke sa chapter 12, ang pagbalik sa Dios pareha sa isa ka kawatan. It refers to individual. Kung hindi pa mag-rapture karon, ang pagbalik sa Dios hindi lang kay general, hindi lang kay individual, may pagbalik ang Dios sa imong kabuhi nga ikaw lang ang kuhaon niya. Amen. Siga na imutupad, nga ikaw lang ang kuhaon niya. Nga siling pa diri sa pulong sa Dios sa gitun-an naton. Diri sa context, kag sa teksto nga gibasa naton sa Luke sa chapter 12, in verse 35 pakadto sa 40. Because this passage, part pa ni siya sa introduction naton, may tulo ka metaphors nga makita naton sa verse 35 pakadto sa verse 40 nga mabasa naton kang Kristo Jesus. First, Jesus Christ makita naton as being a masters. Kay nga ang gistit dito sa Luke sa chapter 12 ang agalon. Kung lang taon naton balik dito sa verse 36, sama sa mga sulugoon nga nagahulat sa pagbalik sa ilang agalon. Ang unang nga metaphor nga gingamit parte kang Kristo Jesus, he is talking about as being a masters. And then, the second metaphor nga gingamit diri kang Kristo Jesus, he is talking about as a son of man. Amo tong gistit dito sa verse 40.
Siling pa dito sa verse 40, kamu usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tao moabot sa oras nga wala ninyo paabuta. Kag ang ikatatlo nga metapor nga gistit sa sini nga passage ining gihambal sa verse 39. Anong gihambal diri? Siling pa, og timan ikini kung nahibalo pa ang tagbalay. Sino ni ang tagbalay? Singa na imutupad ikaw. Kung nahibalo pa ang tagbalay, kanus ang moabot ang kawatan, dili gayud siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Ang ikatatlo nga metapor nga gisgutan diri about kang Kristo Jesus, hindi lang kay si Kristo Jesus called as being a master, not only Jesus called as being a son of man, but the third metaphors, Jesus is called as being a thief. Usa ka kawatan. Hindi kawatan nga pareha sa John chapter 10 verse 10 nga ang kawatan ni aron sa pagpatay, sa paglaglag. Ini nga gitawag statement sa metapor na gisgot ni sa kabuhi naton kag sa kamatayon. Anong hambal dito sa gipadayag Tristes? Sileg pa dito. Busa hinumdumi gipadayag kapitulo 3 bersikulo 3. Hinumdumi kadtong pagtulunan nga gitudlo kanimo og imong nadunggan, tumana kini og hinulsuli ang imong mga sala. Siling pa sa sining passage. Ngaman ang sumpay. Siling pa diri. Ang sugpon dayon. Kamo mismo sa gipadayag 3:3 balik ta dito. May kulang ni. Okay. Balik ta dito. May kulang ni, na-surety ni. Kaingon pa dito, mobalik ako sama sa usa ka kawatan. Siling pa dito kung dili ka magmata, muana ako kanimo sama sa usa ka kawatan. Ug dili ka mahibalo sa takna sa akong pagabot. Ang kamatayon, gi-considered ni nga parehas gyud sa isa ka kawatan. Sino diri kawatan ang nanangid sa inyong balay? Siling, Brad Angelo, mga awat ko karuna. Sino nananghid nga kawatan? Kay kung mananghid siya, ano ang inyo pangandamon? Anong pangandamon ninyo? Meaning, wala. Ang kamatayon, parehas yun kawatan. Hindi ka niya pagsugiran. Atong napatay sa nami. Kay kung ginsugiran siya, pauli to siya balay. O, kag maglabing-labing na lang to siya sa iya asawa. Galing kay way siya gisugiran. Amo nang problema sa kamatayon. Parehas gyud kawatan. Kag amo ning picture out ni Kristo sa tatlo ka metapor nga gingamit diri. Kag dayon ang 1 Thessalonians sa chapter 5 sa verse 2 kun lang taon naton sa siningap kamo mismo nasayod kayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabi. Palapakan nato na Ginoo. Amo nang ang prayer sa isa ka gitawag maalamon nga Kristohanon ang prayer niya. Kawatan, kanus ka mo balik. Meaning, girefer niya kang Kristo Jesus. Amen. Yes, according sa sining nga passage, when you are investing your time in the future things, which is in eternity, it is difficult for the things of the world to manipulate you. But if you're living in the present only, you are enslaving by the things of this world. Tuod na, abi mo lang kung ang isa ka Kristohanon, ang iya gipinsar, ang iya nga gitawag katapusan, abi mo lang, hindi siya paulipon sa mga butang sa sining nga kalibutan. Pero kung ang gipinsar nimo ang karon, abi mo lang someday maulipon ka sa mga butang sa sining nga kalibutan. Kay kahibalo ka naman. Amo ganin ang Kristohanon, lain ang pag-alagad niya, kay kahibalo siya ang tanan biyaan lang niya. Amen. Useless ang imo kabuhi kung way nimo ni nasabtan. Lantawa ang mga tao nga way sa Dios magsigi pamalit sa yuta, magsigi padako siyang kaugalingon, way sila kahibalo nga biyaan man lang gihapon ni. Amen.
Ang Kristohanon kay balo na sa sini nga ang bagay nga preparahan sa kabuhi ang pagkatubang sa Dios. Amo na nga kung ang imo gipinsar ang imo katapusan, layo ang posibilidad nga ulipnon ka sa mga material. Pero kung ang imo huna-huna karon uliponon ka sa sini nga mga butang. Palakpakan nato ng Ginoo. Anong gihambal diri sa question? Pamangkutay mo tupad. Are you a servant of Christ or a servant of this world? Amen. Ngaman, dito sa last nga part sa aton nga notes, lantaw na ton chab as being a servant. Amon ni ang tuod nga mga servant ni Christ. Dito sa last part sa notes naton, aton lantawon to siya before naton ibalikan. Amon ning tuod nga servant sa Dios. How blessed as being dedicated servant. How to act. Ingon pa diri, sino gani ang mga sulugon ni Kristo ibayo iya kamot? Number 1. Servant don't fill up their time with other pursuits that could limit their availability. Ang sugpon. They want to be ready to jump into service ministry when the church called on. Meaning, ang tuod nga servant. Kaya ang question diri, are you a servant of Christ or are you a servant of this world? Amen. Kag-amo nang aton pangamuyuan, kay balikon akon. Kung parte na gani sa simbahan kag ministry ang isgutan, syado ta ka-relax kaayo. Ang trabaho naton, ang career naton, or something unsa man na nga trabaho, it refers to this world. Abi mo lang, mas grabe ang kalibutan nga nag-ulipon sa aton kay nga may pagkahadlo ka. Mahadlo ka sa imong amo nga malit. Tuod na hindi. Malisang ka nga may deduction ang imong sweldo. Nakuha ninyo? Pero kung ang Diyos na gani nang inahanglan, damo ka rason. Ang tuod nga servant, ato lang yambal na ton. Ang tuod nga servant, tabi mo lang, ang iya kaugalingon, ang iya oras, ang tanan nga ara sa iya, hindi siya amo ang tag-iya, ang tag-iya, ang iya agalon. Bisan natulog pa na siya, bisan naghuragok pa na siya, kung gikinanglan sa sayang agalon, no choice gina siya. Mubangon gina siya, kay nga gikinanglan siya. Pero kita, servant ka ni Christ? Sa time nga tawgon ka, ano ang imo nga balibad? Amo na ang problema. Are you a servant of Christ or are you a servant of this world? Kaya nga, kung parte sa kalibutanon ng isgutan, may kahadlok ka. Damo ka mga kahadlok, mga worry or something disturbances sa imo kuno na base amo ni. Yes, ma-out ka, hindi good ang imong performance, hindi good ang imong output, hindi good ang imo nga gitawag response. Amo na nga grabe ang imo striving in terms sa kalihukan sa kalibutan. Pero kung diri ka na gani ibutang sa simbahan, okay lang. Amen. Ingay mo tupad, okay lang sa imo ni. Okay lang. Amo nang imo makita, no, as being a servant, hindi ka ang tag-iya sa imong kaugalingon. Huwag ka katungod sa pagrason. Huwag ka katungod sa pagbalibad. Anong hambal dito sa Korinto? Kay gipalit na kamo niya, busa gamita ang inyong lawas sa paghimaya siya. So meaning, ang tanan naton nga katungod, ang tanan naton nga ari sa aton, ang tag-iya sini ang Diyos. Galing kay ang Diyos naton nga gialagaran. Yes, of course, still ang iya gilantaw sa aton, ang freedom naton, ang choice naton sa kabuhi. But actually, as being a servant of Christ, ang iya nga gitawag kabuhi, ang dedikasyon niya amo ang importante. Amen. Kung nga sulti na kon,
The evidence you serve God is the way you serve people. Amo nang hambal na kon. Parehas akon, inyo ko sulugoon. Nga man, may mga kisis nga bisan ara na sa tuman gabii ang pagpahuway. Kung may mamukaw, hindi ta kabalibad kay nga ulipon ta sa Diyos. Hindi ta magparehas sa mga politiko nga moingon, ayaw ninyo pagtagdara kay nagpahuway. Ayaw ninyo pag samuka kay natulog. Pero kita as being a servant of Christ, bisan ara ka na sa gitawag maayo nga pagpahuway, no choice na kay nga may tawag sa imo kabuhi. Palakpakan na to ng Ginoo. Amo ni ang iya sa Kristohanon, and that is what the trademark of being dedicated servant of Christ. Amen. Amo ning hambal sa people. They want to be ready to jump into service, ministry, when the church called on. Mabitaw nang ako, nalipay ko sa Dios. Kaya nga man, sa paghambal ni Romeo nga tabangan na to ni amo ng tuod nga mga tao nga bisan, ano pa kakapoy tungod kay nagkinahanglan ang simbahan, gihimo nila ni, hindi kay para sila kaugalingon, gihimo nila ni for the glory. Nga, one time sa naglingkod ko diha, may nakita ta nga utod naton nga hapit na matapilo sa mga bato. Karon kung na-disgrasya kag nasamad. Diba? Amo nang ako nagtuon sa ang needs nga panginahanglan. Kung ang aton kabuhi gikinahanglan ta sa simbahan, hindi ta kabalibad because we are a servant of Christ. Ano pang ikadua dire? Siling diri sa ikadua, as a servant, you don't get to pick and choose when or where you will serve. Hindi ikaw mong magbuot. Pag gusto ang imo agalon, kung diin kag anong suguon sa imo. Amen. Dito sa una sa Cadiz, pag-start namon sa una, way gripo, kami ang gaagwada sa CR. Parting kapuya layo araba sa gitawag sa Tipwil. Adto pa sa punong ni Monte Libano, nga ang simbahan ari sa reclamation. Imo lang bayong-bayongon, kami ni Bradjan, kag ni Marlito, hastang kapuya. Hastang kapuya, tagpila katab ang punon. Nya, mangihi ang babae, usikan lang tubig. Dugay-dugay, may magsagit naman, wanay tubig. Bisan way panahuman ng simba, kuha ka naman sa balde, agwada ka naman. Nga na. May mga higayon nga siguro sa Marlito di nakaagwanta. Gituyo pagtamak ang lansa kasi sige, natuno ko. Di way na siya kaagwada. May abi mo lang sa simbahan, hindi malikayan, may mga maro. No, alingablay nyo tupad, may mga maro. May mga maro. Nga na. Labi na kon, magsiling na nga magdagyaw, dogihilan na trabaho. Di ba? So, hindi ka makabuot because you're a servant of Christ. Kay baliko na ton, oportunidad ni nga gihatag sa Diyos. Ang tanan nga aspito nga naglambot sa aton, oportunidad ni. Palakpakan na ton ang Ginoo. Kada yon, ano pang gihambal diri? Being a servant means giving up the right control your schedules and allowing God to interpret it whenever He needs to. Anong gihambal diri sa aton sumpay sa notes? Ingon pa diri, ang pagkasulugon sa Dios mao ang pagtugyan sa imong katungod, apil na ang pagkontrol sa imong schedule. Amen. Let's say for example lang, ang schedule sa simba, sino man ni schedule? Imo ko niya sa Dios. Ang schedule sa prayer meeting, imo ni ko niya sa Dios. Oh, ang pagtambong sa prayer group, ang aton nga gitawag family prayer group, sino man ni schedule, imo niya sa Dios. So meaning hindi ka kabuot sini kay ang Dios iya ni katungod. O ito nang sulti na kon, masubo ang Dios imo kun dinhi mo ni tumanon kay iya ni schedule. Amen. Although ang aton nga gitawag church may activities ta, pero tandaan naton everything, it is what in God. Ano nga baldiri ang pagkasulugon sa Ginoo mao ang pagtugyan sa imong katungod, apil na ang pagkontrol sa imong schedule o plano o tugotan ng Dios sa pagtugaw nini kung siya nanginahanglan. Palakpakan nato ng Ginoo. Amen. Amo na nga karon
ang mga nanay sa mga kabataan, ini sila tugawon ni ang ilang oras nga ila tabangan pagpanglimpyong simbahan. Palakpakan na to ng Ginoo. Sa magabarog ta diya sa tiilan sa Dios. As we continue within this topic, abi nyo lang, kung balikon naton ang aton gitun-an dito sa passage naton gaina as being a servant. Are you a servant of Christ or are you a servant of this world? Christ wants us to know that the desires of our hearts will develop in the directions in which we are what we focus. Kadayon siling padiri niya. If we continually focus on the things of this world, what they want, them, someday we want more and more, and soon our hearts will be owned by the things what we pursue. Kung ano gani pirmi ang imo gipaningkamutan, katapusan, ang imo kasing-kasing, ara na sa kalibutanon. Depende sa naton. Pero kung ang tinguha naton ara sa espiritual, ang aton kasing-kasing, kagunahuna mangin espirituhanon. Amen. Amo na nga, kung aton lang taon sa notes naton ang sumpay diri. Ang Luke sa chapter 12, verse 35 to 40, kay part pa ni siya sa introduction. This chapter, Jesus speak about a blessed, devoted servant. Ang iya praises nga gigamit sa mga sulugoon. Amen. Ang gisgutan niya, kita. Kung lang taon naton ang Luke sa chapter 12 in verse 5 as we close this message sa sininga passage. Ang Luke chapter 17 sa verse 5 pakadto sa verse 10. This part as supporting verse sa aton nga gitun-an. Ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dugangi ang amon pagtuo. Og ang Ginoo mitubag, kung duna kamoy pagtuo nga sama sa gidakon sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga sikomoro, maibot og mabalhin ka ngadto sa dagat og kini mutuman kaninyo. Pananglitan, adunay usa kaninyo nga may sulugoon nga nagdaro og nagatiman sa mga karniro. Inigabot niya gikan sa uma, ingnon ba nimo siya dali diha aron mukaon ka. Dili gayon. Imo hinuon siyang ingnon, andama ang akong panihapon ug unya pagbakos og silbihi ako. Human akong kaon, ikaw na usab. Ang usa ka sulugoon dili angay pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo, dili ba? Mauusab kamo. Ang gingamit diri ni Christ dito sa Luke sa chapter 12, it is the word simile. But this Luke chapter 17, ang gingamit ni Christ is the word metaphor. Isa lang ang iabot, ipasabot. They are what talking about a servant of Jesus Christ. Meaning, kitang tanan, amo ang gihisgutan sini. Kung lang taon na ton, ang Luke sa chapter 17 sa verse 5, matingala ka kang Kristo Jesus kay nga ang prayer sa mga apostoles parte sa ilang pagtuo. Siling pa nila Ginoo dugangi ang among pagtuo. Pero makurag ka kang Kristo Jesus kay nga man iya gi-change ang topic parte sa gitawag isa ka sulugon. Amen. Nga may buot ipasabot si Kristo Jesus. Diri naton makita as being a servant, we have a dual employment. Singa na imutupad, we have a dual employment. Ano ning dual employment? Pareha sa gibasa naton, diin halin ni nga sulugon, didto sa iyang uma, nagdaro siya, kag nagatiman sa mga karniro. Pag-abot niya, ingnon ba nimo siya pagkaon? Dili. Imo siya ingnon,
pag-ilis, pagtapis, pagbakos, iandam ang akong panihapon kay mukaon ko. Ano ang dual employment sa sini nga servant? The first one is what in outside. It refers to secular. Kita may mga trabaho ta sa secular. That is common. Amen? It refers to material. We have a dual employment, and the first one, it refers sa mga butang sa sini nga kalibutan para sa aton pamilya. It refers to secular, and this is what called as common. Amo nang iban sa aton mga maestra, mga panday, mananagat, engineer, or something. Anuman ang imo trabaho, initanan, it records for the outside. Amen. Sagwa ni nga trabaho. And the second employment, which is in the inner, speak about in spiritual. Ini nga gitawag sulugoon, halin sa sayang uma. Pag-abot niya, siling ang iyang agalon. Pagtapis, pag-ilis. Kagdayon, preparaha ang akon panihapon, kay mukaon ko. Lain ang iya trabaho sa gwa, lain pod ang trabaho niya sa sulod. Ang trabaho niya sa gawas, amo ang pag-atiman sa iya personal nga mga katungod. Pero ang pag-abot na sa sulod, ang iya focus, ang pag-serve na sa agalo niya. Amen. Speak about in spiritual. Amo ning kabuhi na ton. Meaning, kinanglan kay balota magsiparar sa trabaho naton sa gawas kag sa trabaho naton sa sulod. Ang trabaho naton sa sulod, sagrado ni. While ang trabaho naton sa gawas is common. Amo nang ang pagsimba, ang prayer meeting, sagrado ni siya. Nga, ari ka na sa sulod. Karon, diin ta, ari ta sa sulod. Anong gihambal sa sini nga passage? Siling dayon sa agalon. Inighumana kon kaon, ikaw nasad. Lantaw na ton balik sa teksto sa Luke chapter 17, in verse 8, kung lantaw na ton dito sa sini nga passage, siling pa dito niya, dili gayod, imo hinuon siyang ingnon, andama ang akon panihapon, ugon niya pagbakos, silbihi ako, humana kong kaon, ikaw na usap. Ang question amo ni, sino kag diin halin ang source sa imo provision? Di naghalin ang source sa provision. Sagwa kon sa sulod. Sa sulod. Meaning, ang tanan nimo nga panginahanglan ang mag-provide ang ara sa sulod. Amo nang sipyat naton nga ang sipyat naton aton gigi ang time naton halos tanan ang dedikasyon naton adto sa gawas. Ngaway ta kay balong ang source ara sa sulod. Amo nang problema naton. Lantaw lang may mga people nga naglang nang langyaw na kay pangitaon sa gwa. Way sila kay balong ang source ara sa sulod. Amen. As being a servant, kinanglan kahibalo ka kung di naghalin ang imo supply. Ang supply nimo waay didto sa gwa, ang supply nimo ari sa sulod. Amo na nga mga kaigsunan, waay ko kakita Kristohanon nga nagmatinud-anon, nga dedikado siya sa pag-alagad, nga gipabay-an sa Ginoo, nga gisuplayan sa Dios, nga tungod kay ang Ginoo pirmi mabusog sa iyang pag-alagad. Kung mabusog lang ang Ginoo sa imo pag-alagad, busgon ka man sa Ginoo. Ano nga bas Biblia? Humana kon kaon, ikaw na sab. Meaning, hindi ka pagpabayaan sa Ginoo. Busga lang ang Diyos. Busga lang. Busga siya sa imo pagserbisyo, sa imo pag-alagad, sa imo pagsimba. Kaya kung mabusog ang Ginoo sa imo pag-alagad, may promesa siya nga ikaw suplayan niya. Amo ning gihambal sa Biblia. Amo na nga matingala ka kang Kristo Jesus, ang ila prayer sa pagtuo gidivert niya didto sa serbantod kay amo ni ang key sa Christianity. Way kahibalo ang Kristohanon nga ang gasupply sa iya hindi kay ang tagagawas ari sa sulod. Yes, of course, pistingin ninyo kung dito ninyo kwaon ang supply sa gwa, malambot man ang sa inyo, pero ang bunga
depression, discouragement, fatigue, way kakalipay nga kung ang kalibutan mag-ulipon sa imo, i-destroy kaniya. Amo na nga balikon na kon, waay ko kakita mga Kristohanon nga naglangyaw nga gipakamayo sa Dios, kay nga man ang supply way sagwa, ang supply ari sa sulod. Lantaw lang sa aton pagtuon, ako nakita ang kalabanan nagapasalamat ara sa pag-alagad sa sulod. Wow. Amuning iya sa Diyos. So meaning, ano ang punto sa sining nga passage sa Luke chapter 17? Our faith nga gipray sa mga apostoles, amuning state dere. First, there is a great connections between your faith and submissions to authority. Kung gusto ka makadawat og pagtuo, kinahanglan gipananglitan ni Kristo Jesus ang usa ka sulugoon. Anong ara sa sulugoon? Kinahanglan iya tumanon ang iya agalon. Amen. Tumanon niya. Bisan kapoy na siya, halin ko siya sa uma, halin siya nagbantay sa mga karnero. Pag abot niya, instead nga singganon sa siyang agalon, pahuwanay dayon kaon, dili. Noni-noni mo siya, pag-ilis, pagtapis, og silbihi ako. Meaning, there is what a great connections between your faith and submissions to authority. Meaning, as being a servant, you must recognize the authority of God. Hindi ka makadawat pagtuo, there is no such thing as submissions. The second thing, ilang taon na to, there is a great connections between your faith and employment to spiritual. Kung ara ka sa Dios, hindi ka pagpabayaan sa Ginoo. Singanay mo katupad, hindi ka pagpabayaan sa Diyos. Amen. And the third, there is a great connections between your faith and servanthood. Meaning, as being a servant, siling pa dito sa verse 10, amo ning yambal. Mga mauusab kamo, kung makabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingnan ninyo, mga sulugoon kami, og nagbuhat lamang sa amon katungdanan. Meaning, gi-aware gyud sa usa ka sulugoon ang pagkam-isipan, ang pagkatapulan, kag ang pagpanghambog sa iyang kaugalingon, kundili sa baylo, iya pirmi, una-hunaon, nga gingamit lang siya sa Diyos. Amen. Singanay mo katapan, gingamit ka lang sa Ginoo. Let us worship. Ginoo, salamat sa imo mga pulong, o Diyos, sa sining nga kamuntagon, Ginoo ka. Ang imo pagtawag sa amon, ang imo Ginoo pagtrust sa amon, tudloy kami ang amon kini mahalungan. Oh, let us worship God.